Andito po kami bigyan ng clarity ang voluntary surrender ni former Senator Ramon Bong Revilla. Nag-surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napili site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. So, ayun. Okay. Questions? Lea Ilagan from UNTV. Good morning, Secretary. Sir, ano-ano po mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... Yung normal, yung medical check-up, yung pipicturean siya, yung height niya, profile, yung mugshot, lahat yan. Kinuha ang fingerprints niya, then the normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Sir, bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga barel? Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magagawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya.